Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Sa nakaraang kabanata, pinalaya ni Elias ang Berberoka mula sa sumpang nagpalubog sa San Isidro at iniligtas nila ang mga Magindara mula sa koronang itim nila Kansidla. Nagising ang ikalimang sinag ng iligtas ni Elias si Lira. Kaya nitong maghilom ng malubhang sugat, ngunit inililipat nito sa katawan ni Elias ang bahagi ng sakit na inalis sa iba. Bago sila naghiwalay, nagbabala si Reyna Marilag na hawak na nilakan ang pangalan at dugo ni Elias. Anino na lamang niya ang kailangan upang gamitin ang binata sa huling ritual. Ngayong gabi, hahabulin nila ang sigbin na kayang magnakaw ng anino, lakas, at alaala, ngunit sa dulo ng kabubatan ay naghihintay ang bungisngis, ang higanteng tumatawa habang dinudurog ang sinumang gustong tumawid. Huminga ng malalim, makinig, at tandaan, may mga magnanakaw na hindi pitaka ang kinukuha. Minsan, paggising mo ay nasa iyo pa ang iyong katawan, ngunit hindi mo na matandaan kung sino ang nakatira sa loob nito. Simulan na natin ang 12 kabanata ng Ang Lakbay ni Elias, tagapagmana ng liwanag. Sa paanan ng lumang tulay ay kumagat ang sigbin sa gilid ng anino ni Elias. Napunit ang maitim na hugis sa lupa na parabang tela, at kasabay nito ay nanlamig ang kaliwang braso ng binata. "Bitawan mo ako." Itinarak niya ang gulok sa lupa, ngunit bago tumama ang talim ay tumakbo ang nilalang ng paurong. Baligtad ang mga hulihan nitong paa, nakalaylay ang mahahabang tainga, at nagbabaga ang mga mata sa ilalim ng nakalukot nitong mukha. Kahit tumatakbo paurong, mas mabilis pa rin sa akin. Nakakahiya naman yon. Huwag mong sundan ng bulag. Gusto nitong akayin tayo sa tulay. Tumalo ng sigbin sa rehas at dumaan sa pagitan ng mga paa ng higanteng nakaharang sa kabilang dulo. Bawal tumawid. Ang gustong dumaan ay magiging hapunan. Iisa ang mata ng bumisngis, ngunit kasinlaki iyon ng bilaw. Ang mga ngipin nito ay tabingi at kulay kayumanggi, at sa kamay ay may hawak itong pamalongyari sa buong katawan ng punong molab. "Magandang gabi po. Maaari bang maging merienda na lamang? Nagmamadali kasi kami." "Maaari. Hahatiin kita sa 4. Humalakhak ang higante at inihampas ang pamalo. Yumuko sina Elias at Amihan habang si Kulas ay tumalon pakaliwa, ngunit maling pakaliwa ang napili niya. Tinamaan ang kanyang bayong at lumipad ang lahat ng tuyong isda sa ilog. "Iyon na lang ang hapunan natin." Mas mabuting isda ang nawala kaysa ulo mo. Pareho silang mahalaga sa akin. Ginamit ni Elias ang 3 sinag at tumakbo sa gilid ng pamalo patungo sa balikat ng bungisingis. Itinaga niya ang makapal na lubid na nakapulupot sa lig nito, ngunit sa ilalim ng lubid ay may tanikalang bakal na may tatak ng itim na buwan. Dumukot ang higante at muntik nang maipit si Elias sa pagitan ng 2 daliri. Tumalon siya sa tulay, ngunit bumuka ang sugat sa dibdib na inako niya mula kay Lira. Nawala ang lakas sa kanyang mga tuhod at muntik siyang mahulog sa rumaragasang ilog. "Elias!" Nahagip ni Amihan ang kanyang pulso at nahila siya pabalik sa tabla. Samantala, umikot sa ilalim ng tulay ang sigbin at naglabas ng tunog na katulad ng pag-iyak ng isang sanggol. "Tulong! Nanay, tulong!" Mula sa baryo Aninaw ay bumangon ang mga taong walang anino at nagsimulang maglakad patungo sa ilog. Tinatawag nito ang mga ninakawan nito. Kapag nalunod sila, tuluyan ng mapapasa kanya ang kanilang anino. Bumalik tayo sa baryo. Ililigtas muna natin sila. Tumakbo kayo. Kapag bumalik kayo, pipisain ko kayo. Salamat sa paanyaya. Magdadala kami ng mas matigas na ulo.
Habang tinutulungan ni Elias ang mga walang anino, muling tumawa ang higante. Ngunit napansin ni Kulas na sa bawat halakhak nito ay umiinit ang tanikala sa leeg at dumadaloy ang itim na liwanag patungo sa ilalim ng tulay. Sa baryo Aninaw ay walang batang naglalaro at walang matandang nagkukwentuhan. Nakaupo lamang ang mga tao sa tapat ng kanilang bahay, nakatitig sa lupa kung saan dapat nakadikit ang kanilang mga anino. Kuya, nakita mo ba ang pangalan ng nanay ko? Ang pangalan ba niya ay Lina? Hindi ko alam. Kahapon alam ko pa. Sa tabi ng bata ay may babaeng nakahawak sa isang lumang suklay, ngunit hindi nito nakikilala ang sariling anak. Kanino ito? Bakit parang masakit kapag tinitingnan ko siya? Ako po si Mina, nanay. Paumanhin. Hindi ko maalala. Yumakap si Mina sa babae kahit na natiling tuwid ang mga braso nito. Sa dibdib ni Elias ay muling sumakit ang sugat ni Lira, ngunit mas matalim ang kirot na nakita niya sa mukha ng bata. Ibabalik namin ang mga nawala sa inyo. Kung kaya ninyong habulin ang nilalang, pumunta kayo sa lumang pagawaan ng Katad. Lumapit ang isang matandang kalahati lamang ang anino. Ako ang unang nakakita sa Sigbin. Tuwing madaling araw, dumaraan ito sa ilalim ng mga higaan at sinusukat ang anino ng natutulog. Bakit kalahati lamang ang nakuha sa iyo? Tumilaok ang aking tandang habang kinakagat nito ang anino ko. Mula noon, naaalala ko ang nangyari kahapon pero hindi ang mga mukha noong kabataan ko. Kaya pala walang tandang sa baryo. Kinain ng Sigbin ang lahat. Ayaw nitong may gumigising sa mga biktima. Ipinakita ni Mang Idro ang daan patungo sa abandonadong pagawaan sa gitna ng tubuhan. Huwag ninyong sundan ang mga yapak. Baligtad ang mga paanyon. Kung saan tila nanggaling, doon talaga patungo. Mabuti. Kapag naligaw tayo, sasabihin kong sinadya ko ring maglakad ng baligtad. Bago sila umalis ay inilabas ni Elias ang perlas na ibinigay ni Lira. Kumikislap iyon sa tuwing gumagalaw ang napunit na bahagi ng kanyang anino. Kaunti pa lamang ang nakuha nito sa iyo. Bakit nalamig na ang braso mo? Hindi ko alam. Itaas mo ang kaliwang kamay. Sinubukan ni Elias, ngunit hanggang balikat lamang ang nayangat niya. Hindi lamang hugis ang ninanakaw nito. Bawat bahagi ng anino ay nakatali sa lakas at alaala ng katawan. Kaya kailangan natin itong mahuli bago lumaki ang kagat. Pagsapit ng takip silim ay pumasok silang tatlo sa tubuhan. Nagsindi si amihan ng 3 sulo upang magpatong-patong ang kanilang mga anino at mahirapang matukoy ng Sigbin kung alin ang tunay. Sa bawat hakbang ay may naririnig silang mahinang bulong mula sa ilalim ng lupa. Nasaan ang bahay ko? Sino ang anak ko? Ano ang pangalan ko? Hindi ko alam kung sasagutin ko sila o hihingi rin ako ng tulong. Huwag kang sasagot. Baka ginagamit ng Sigbin ang mga alaala para malaman ang pangalan natin. Sa gitna ng tubuhan ay nakita nila ang 2 hanay ng mga bakas. Ang una ay mukhang papalayo sa pagawaan. Ang ikalawa ay papasok. Alin ang tunay? Sinabi ni Mang Idro na kabaligtaran. Kaya susundan natin ang papalayo. Humakbang siya sa unang hanay at biglang lumubog hanggang bewang sa hukay na puno ng mga nabubulok na balat ng hayop. Nagbago ang isip ko. Subukan natin ang isa. Mahusay ang paraan mo ng pagsusuri. Hinila nila si Kulas at sinundan ang ikalawang hanay hanggang sa lumang pagawaan. Sa loob ay nakasabit sa kisam ang daan-daang piraso ng maitim na balat na hugis tao. Kumakaway ang mga yon kahit walang hangin. Mga anino nila. Pinakawalan niya ang unang sinag at nakita ang manipis na sinulid na nagdurugtong sa bawat anino at sa may-ari nito sa baryo. Sa pinakagitna ay may malaking banga na may simbolo ni Lakan Sidlak. Diyan iniipon ang mga alaala. Huwag mong basta basagin. Kapag nagkalat ang laman, maaaring mapunta sa maling tao ang mga alaala. Baka maalala ni Mang Idro ang mga utang ko kahit hindi pa kami nagkikita.
Mula sa likod ng banga ay lumitaw ang sigbin. May nakasabit sa bibig nitong piraso ng anino ni Elias, at sa pagnguya nito ay nakita ng binata ang isang alaala. Bumalik sa kanyang isip ang gabing iniwan siya ni Rosa sa harap ng kubo ni Ramon. Inay, saan ka pupunta? Sa lugar na hindi mo dapat sundan. Ngunit nagbago ang mukha ni Rosa at naging mukha ni Lakan. Hindi kanya iniwan upang iligtas ka. Iniwan kanya dahil natakot siya sa magiging anyo mo. Kasinungalingan. Alaala mo. Takot mo. Pareho ang lasa. Tumalo ng nilalang at kinagat ang anino ni Kulas. Hinampas ni Kulas ang sahig gamit ang sandok na kahoy, ngunit sa halip na sigbin ay sariling paa ang tinamaan niya. Kahit alaala ko kunin mo, wag lang ang kakayahan kong umiwas. Bumaba ang anino ni Amihan mula sa pader at pumulupot sa lig nito. Hindi iyon ang tunay na anino ng dalaga kundi bitag na ginawa niya mula sa usok ng sulo. Ngayon, Elias. Ginamit ni Elias ang ikatlong sinag sa ikalawang pagkakataon ng araw na yon. Sa isang iglap ay nakarating siya sa banga at itinapat dito ang bato ng liwayway. Ikalawang sinag, ibalik sa bawat may-ari ang ninakaw sa kanila. Sumabog ang gintong liwanag mula sa banga. Isa-isang kumawala ang mga nakasabit na anino at lumipad palabas ng mga bintana na parang maiitim na ibon. Sa baryo ay napahawak si Lina sa ulo habang bumabalik ang alaala ng pagsilang, unang hakbang at unang tawag sa kanya ni Mina. Anak ko. Naalala mo na ako, nanay. Sa paggawaan naman ay nagwala ang sigbin nang mawala ang mga naipon nitong lakas. Pinunit nito ang aninong bitag ni Amihan at lumundag sa dibdib ni Elias. Kumayod ang mahahabang kuko nito sa dating sugat ng busaw at tumulo ang dugo sa sahig. Sinunggaban ni Elias ang leeg nito, ngunit nanigas ang kaliwa niyang braso. Kinagat ng sigbin ang kanyang anino sa may dibdib at pinilas ang isa pang piraso. Biglang nawala sa isip ni Elias ang mukha ni Ramon. Sino ang nagturo sa akin ng gulo? Si Ramon. Ang umampon sa iyo. Sinikmuraan ni Kulas ang sigbin at tumilapon iyon sa pader. Huwag mong hayaang kainin ang piraso. Hinabol ni Elias ang nilalang at isinaksak ang gulok sa pagitan ng mga paa nito. Hindi niya tinamaan ang katawan, ngunit pinako niya sa sahig ang piraso ng sariling anino. Itinaas ni Amihan ang perlas ni Lira at tinamaan ng bughaw na liwanag ang bibig ng sigbin. Napasuka ito at kumawala ang mga pangalang nilunok nito. Mina. Lina. Idro. Thomas. Elena. Samuel. Pinakawala ni Elias ang ikalawang sinag at ibinalik sa kanyang katawan ang dalawang napunit na piraso. Muling gumalaw ang kaliwang braso niya at bumalik sa isip ang mukha ni Ramon. Hindi mo na magagamit ang mga taga-aninaw. Hindi sila ang ipinag-utos sa akin. Mula sa bibig ng sigbin ay lumabas ang mahabang tinik na gawa sa kadiliman. Itinarak nito ang sariling buntot sa tinik at pinutol ang dulo upang makatakas sa pagitan ng mga tabla. Naiwan sa sahig ang maitim nitong dugo na kumikilos na parang maliliit na uod. Hinayaan nitong mawala ang lahat ng ibang anino para makatakas. Ikaw talaga ang pakay nito. Bakit hindi na lang tayo humingi ng resibo kay Lakan? Dugo, pangalan, anino, parang namimili ng sangkap sa palengke. Sinunob nila ang paggawaan upang hindi na ito magamit na imbakan ng mga ninakaw na alaala. Kinaumagahan ay bumalik sa normal ang mga anino ng mga taga-baryo. Nakilala ni Lina si Mina at mahigpit niya itong niyakap hanggang sa mapaiyak silang dalawa. Naalala ko na rin ang mukha ng asawa ko. 20 taon na siyang patay pero kagabi lamang ako muling nakapagluksa. Ang alaala ay maaaring masakit, Mang Idro. Pero kapag kinuha yon, pati dahilan ng pagmamahal natin ay nawawala. Binigyan sila ng mga taga-aninaw ng pagkain, lubid, at isang malaking salamin na tanso. Para makita ninyo ang sigbin kahit magtago sa anino. At para makita ni Elias kung gaano na siya kapangit sa dami ng sugat.
Ikaw muna ang tumingin. Hindi natin kailangang gamitin agad ang regalo. Pagsapit ng tanghali ay bumalik sila sa tulay. Nandoon pa rin ang bumisingis, nakaupo sa gitna at mumunguya sa natitirang tuyong isda ni Kulas. Ibalik mo ang pagkain ko. Mas masarap ang isda kaysa sayo. Pero kakainin pa rin kita. Tumayo ang higante at yumanig ang tulay sa bigat nito. Bakit mo binabantayan ang tulay para kay Lakan? Hindi ko kilala ang pangalang yan. Nasa liig mo ang kanyang tatak. Ang tanikala ang nagsabi na kapag nakaubos ako ng 100 manlalakbay, tutubo ang ikalawa kong mata. Ilan na ang kinain mo? 99. Kakaiba. 2 ang nakikita kong mata mo. Napatigil ang higante at kinapa ang noo. 1 lamang. Ang isa ay nasa ilalim ng tulay. Nakatingin sa'yo. Huwag mo akong lokohin. Hindi mo ba naririnig ang tumatawa sa ibaba? Lumapit si Kulas sa gilid at ginaya ang malalim na halakhak ng bumisingis. Ako ang tunay na bumisingis. Ang nasa itaas ay pangit na huwad. Mas pangit ka. Ikaw ang mas pangit. Sumilip ang bumisingis sa ilalim, ngunit sariling refleksyon lamang ang nakita sa tanso na palihim na ibinaba ni Amihan gamit ang lubid. Ikaw pala ang kumakain ng mga manlalakbay ko. Ibinagsak nito ang pamalo sa sariling refleksyon. Nabasag ang 3 tabla at lumitaw sa ilalim ng tulay ang malaking gong na may hugis ng isang mata. Iyon ang pinagmumula ng sumpa. Sa bawat pintig ng gong ay humihigpit ang tanikala sa liig ng bumisingis at binubura ang alaala ng mga kinain nito. Hindi magkakaroon ng ikalawang mata. Pinakakain ka lamang ni Lakan upang paramihin ang takot sa tulay. Sinungaling. Sa galit ay winalis ng higante ang buong lapad ng tulay gamit ang pamalo. Tumama iyon sa tagiliran ni Kulas at inihagis siya sa poste. Naputol ang 2 tadyang niya at umagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Kulas! Sinalo ni Amihan ang kasunod na hampas gamit ang kampanang buto. Nabiyak ang hawakan ng kampana at tumama ang dulo ng pamalo sa balikat niya. Bumagsak siya sa tuhod habang nakalaylay ang kaliwang braso. Ginamit ni Elias ang 3 sinag sa 3 at huling pagkakataon ng araw na iyon. Tumakbo siya sa rehas, tumalon sa pamalo, at itinarak ang bulok sa tanikala sa liig ng higante. Nagliyab ang tatak at gumapang ang itim na apoy patungo sa kanyang kamay. Kumalat ang paso sa kanyang palad, ngunit hindi niya binitiwan ang sandata. Ikaw ang 100 pagkain ko. Dinakma ng bumisngis si Elias at isinubo siya. Kumapit ang binata sa isang malaking pangil habang sumasara ang mabahong bibig sa paligid niya. Hoy, bumisngis! Narito ang 2 mong mata. Kahit hirap huminga ay ibinato ni Kulas ang salaming tanso sa ilog. Sumunod ang tingin ng higante at nakita nitong lumulubog ang sariling refleksyon. Huli ka na. Akin na ang tulay. Bumalik ka rito. Ibinuka ng bumisngis ang bibig upang sumigaw at nakawala si Elias. Habang nasa ere ay pinakawalan niya ang 4 na sinag. Hindi ikaw ang tanikala. Hindi ikaw ang kasinungalingang itinanim sa iyo. Tumama ang talim ng liwanag sa ugnayan ng higante at gong. Napigtal ang sumpa at mula sa liig ng bumisngis ay lumabas ang mahabang ugat na kulay itim. Humampas iyon sa mga poste, ngunit pinutol ni Amihan gamit ang natitirang piraso ng kampana. Hinugot naman ni Kulas ang pako sa pangunahing lubid ng gong. Kung mali ito, sisihin niyo ang mga nabaling tadyang ko. Bumagsak sa ilog ang gong at sumabog sa ilalim ng tubig. Umakyat mula sa kailaliman ang 99 na maliliit na liwanag. Alalahanin mo kami. Bumalik sa isip ng bumisngis ang lahat ng taong kinain nito. Nawala ang halakhak sa kanyang mukha at napaluhod siya sa tulay. Akala ko bawat buhay ay magbabalik ng mata ko. Pinili mong pumatay kaya hindi nawawala ang pananagutan mo.
Pero nilinlang ka rin upang hindi mo makita ang tunay mong ginagawa. Bakit hindi mo ako pinatay? Dahil mas mabigat ang mabuhay nang naalala ang mga pangalan nila. Ibinaba ng bungisngis ang pamalo at binuhat ang nasirang bahagi ng tulay. Tumawid kayo. Pagkatapos, sisimulan kong buuin ang tulay para sa mga pamilyang aking pinaghiwalay. Maaari mo ring ibalik ang tuyong isda ko. Nasa tiyan ko na. Magsimula ka sa mas mahirap na pananagutan. Tinulungan ni Elias si Kulas habang inalalayan naman ni Amihan ang sariling balikat. Sa kabilang dulo ng tulay ay tanaw na nila ang malawak na lupain ng itim na buwan. Walang ibon sa mga puno at kahit tanghali ay tila papalubog ang araw. Huminga ng malalim si Elias at naramdamang muli ng buo ang kanyang anino sa likuran. Natalo natin ang sigbin at naloko natin ang higante. Sa wakas, maayos din ang araw na ito. Huwag mong sinasabing maayos ang araw habang hindi pa ito tapos. Sa sandaling iyon ay biglang nagliyab ng mataas ang tatlong sulo. Humaba ang anino ni Elias mula sa kanyang paa hanggang sa ilalim ng tulay. Mula sa pagitan ng mga tabla ay lumitaw ang sigbin. Hindi nito sinalakay ang katawan ng binata. Kumagat ito sa pinakadulo ng mahabang anino at tumakbo sa direksyon ng liwanag. Patayin ang mga sulo. Hinagis ni Amihan ang sulo sa ilog, ngunit huli na. Tulad ng kumot na mabilis na hinila, humiwalay sa paa ni Elias ang buong anino niya. Bumagsak ang binata at nanlamig ang kanyang balat. Elias, tumingin ka sa akin. Sino ka? Napatigil si Kulas. Kulas ang pangalan niya. Ako si Amihan. Huwag mong kalilimutan. Kulas. Amihan. Inulit ni Elias ang mga pangalan na parabang unang beses niya itong narinig. Tumakbo ang sigbin sa paanan ng isang punong balete at iniluwa ang anino sa nakabukas na sisidlang itim. Lumitaw sa hangin ang mukha ni Lakan Sidla. Dugo. Pangalan. Anino. Kumpleto na ang larawan mo, Elias. Isinara ni Lakan ang sisidlan at naglaho ang sigbin kasama ng usok. Hindi natin ito natalo. Hinayaan tayong maniwalang nakatakas lamang ito upang hintayin ang pinakamahabang anino. Paano natin ibabalik ang anino niya? Kailangan nating makarating kay Lakan bago niya simulan ang ritual. Tinulungan nilang tumayo si Elias, ngunit halos wala ng lakas ang mga binti niya. Sa pagkawala ng kanyang anino ay may mga butas na rin ang mga alaala niya. May hinahanap akong babae sa bundok itim. Sino siya? Ang ina mo. Si Rosa. Rosa. Mahigpit na hinawakan ni Elias ang liham sa kanyang dibdib upang hindi niya malimutan kung bakit siya naglalakbay. Sa harap nila ay bumuka ang katawan ng dambuhalang punong balete na parang isang pinto. Walang taong walang anino ang makapapasok sa aking puno. Mula sa mga sanga ay bumaba ang isang kapreng halos kasing taas ng tore, may mga matang parang baga at tabakong naglalabas ng maitim na mukha sa usok. Sa likod nito ay may narinig silang mabilis na yabag ng kabayo. Nang lumingon sila, ang tulay na katatawid lamang nila ay wala na. Mali ang dinaanan nyo. Biglang naging gabi ang tanghali, at muling nasa harap nila ang parehong puno na parabang hindi sila kailanman umalis. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang 12 kabanata ng Ang Lakbay ni Elias, tagapagmana ng liwanag. Sa Baryo Aninaw, nakita nating ang alaala ay hindi lamang larawan ng nakaraan. Dito nakaukit ang mga pangalan ng minahal natin at ang mga aral na humubog sa ating pagkatao. Sa bungis-ngis, natutuhan nating ang panlilinlang ay hindi nag-aalis ng pananagutan, ngunit ang tunay na paghilom ay nagsisimula kapag tumigil tayong tumawa sa sakit na idinulot natin at hinarap natin ang mga pangalang pilit nating kinalimutan. At sa pagkakakuha ng anino ni Elias, tandaan, ang kumpiyansa pagkatapos ng tagumpay ang madalas na pintuang ginagamit ng panganib upang bumalik. Sa susunod na kabanata,
haharapin nina Elias ang kapreng nagbabantay sa pintuan ng balete, at ang tikbalang na kayang baluktutin ang direksyon, oras, at pinakamalulungkot nilang alaala. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa mga kwentong aswang, at pindutin ang notification bell para hindi mahuli sa susunod nating kwentong kababalaghan. I-share din ito sa kaibigan niyong hindi marunong tumingin sa dinaanan, baka sakaling mapansin niyang 3 beses na pala kayong dumaraan sa isang puno. Hanggang sa muli mga kaibigan. Matulog ng mahimbing, ngunit bago pumikit, sindihan niyo ang ilaw at tingnan ang sahig. Kapag naroon ang inyong anino, ngunit iba ang direksyon ng tingin nito, huwag na kayong lumingon sa pinagmamasdan nito.